increase na to, hindi lang mo magsasuffer ang mga miyembro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Increase na to, hindi lang mo magsasuffer ang mga miyembro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. Ang contribution hike sa Social Security System o SSS ay pagsunod lamang sa itinatakda ng Social Security Act of 2018 kung saan nakasaad na sa tuwing ikalawang taon ay kinakailangan silang magtaas ng contribution rate. Ito ang depensa ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro sa gitna ng panawagan ng ilang mababatas at iba pang grupo na ipagpaliban muna o suspindihin ang implementasyon ng contribution hike. 1% ang itinaas sa SSS contribution rate o umabot na sa 15% ngayong taon mula 14% ng nagdaang taon. Katumbas ito ng nasa 190 pesos na dagdag sa monthly contribution ng mga manggagawa. Ayon kay SSS President Declaro, katumbas naman ito ay ang mas magandang benepisyo para sa mga miyembro ng SSS. Magre-resulta rin ito ng pagdoble ng Fund Life ng State-Run Social Insurance Program. I'm happy to report that as of the moment, we have already doubled the Fund Life. It's now 28 years up to 2053. But then, actuarial ho kasi ito eh. May panukala naman ang SSS sa mga mambabatas na tumututol sa contribution hike. Baka ho ang ating mga kapatid na mga mambabatas na nag-o-oppose, na nag-request na i-delay ito, hindi ba po pwedeng isubsidize nila para sa kanilang mga membro itong dagdag na 190 pesos na dagdag in contribution? Tiniyak rin ni Declaro na sa ngayon ito na ang huli nilang gagawing pagtataas sa contribution rate. What I can assure the public is that the Commission, the Social Security Commission and its management team is committed to working on that 15% as the last increase. Samantala ayon naman sa ilang manggagawa, wala nang matitira sa kanilang sweldo kung hindi mapipigilan ang dagdag kontribusyon, lalo na't hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Wala nang matitira sa sahod po. Wala nang matitira, di naman benepisyo naman po, hindi naman kami lagi nakaka-loan. Pag tumas, wala nang matitira. Wala tayong magawa kasi lalo na tayong mabaon na sa utang nito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tiyak na dumaan sa pag-aaral ang pagtataas ng kontribusyon at maaari din pag-aralan ng Malacanang ang panawagan na ipagpaliban ng contribution rate hike. We will consider seriously kung that issue ever is brought to us officially. We can understand where that call is being made. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!